po tayong isang kakanin gagawin. Of course, meron tayong ditong 1 kilo of kamuting kahoy. At babalatan po natin to ang ating cassava. But first of all, I would like to greet you a very good morning, good afternoon, good evening. Saan man po kayong bansa nandun o saan man po kayo naroon ngayon. Just leave your comment para po malaman ko kung saan na po nakarating ang video kong ito. At please, like, subscribe po. At maraming salamat po sa panonood ninyo ng aking video. And this is now, I'm going to start ng procedure ng ating gagawing kakanin. Una po is, nagbalat po tayo ng kamuting kahoy. Nang matapos ang ating pagbabalat, kinat po natin to ng into 2. And of course, kailangan natin linisin. So, binabad ko muna to sa water. And then, I'm going to prepare na yung ating kaldero or kettle para po tutuin natin to within 15 minutes. So, nilagyan ko lang siya ng tamang-tamang tubig sa ating kamuting kahoy. So, ilalaga po natin to ng 15 minutes. Then cover it. Then let's wait for a while. Makalipas ang 15 minutes, kailangan natin open and eto na ang ating cassava. Luto na po siya. So, hahanguin na natin at ilalagay sa isang bowl. At meron pong parang ugat sa gitna ng kamuting kahoy. So, tanggalin po natin to kasi matigas po ito. So, ayan. Ilagay po muna natin lahat ng cassava dito sa bowl na ating inihanda. At start na po tayo sa pagtatanggal ng parang ugat sa gitna. Hindi ko alam kung anong tawag dito, but kung sino mang nakakaalam, just comment below para malaman ko din kung ano yung tawag dito sa gitna na ito ng kamuting kahoy. So, let's start. And thank you for watching. Hope you are enjoying. Thank you so much. Na-transfer na natin ang cooked cassava sa ating bowl. At katulad ng sabi ko, kailangan natin tanggalin yung matigas sa gitna. Hindi ko talaga alam kung ang tawag dun. So, ito medyo mainit pa siya kaya kinakat ko siya or biniba ko sa gitna para lumamig at matanggalan natin itong nasa gitna to na ewan ko talaga, hindi ko talaga alam kung anong tawag dyan. So, mag-comment na lang po kayo kung ang talagang tawag dyan. So, nalinis na po natin, natanggalan natin to at i-ready na po natin yung ating blender para po
mamix po natin yung kamuting kahoy para ma-blend natin. So, let's go! So, nakapaglagay na tayo ng cooked cassava sa ating blender para maumpisahan natin ang ating paggawa ng ating kakanin. At kailangan nating i-blend ito ng maayos para pino talaga siya at masarap namnamin habang kinakain. So, ito na. Nilagay ko na yung takip ng blender para i-start natin. And now, let's do it! Enjoy watching. Thank you so much again. Thank you, thank you. Yan, na-blend na po natin yung 1/4 ng ating cooked cassava. And ito na yung naging resulta niya. So, tama lang yung ganitong pagkaka-blend natin ng ating cassava. Kasi, masarap na to at maligat na itong ating linumat na gagawin. Let's continue. Tatapusin natin yung another half. And lalagyan na po natin ng ingredients. Ilagay lang po natin muna ito sa isang bowl. At ating pong tatapusin lahat at i-blend po natin lahat para makompleto po yung ating linupak. So, ito na nga ang ating nagawa at natapos na natin lahat i-blend at napakaligat po ng ating gagawin linupak. So, meron na po tayong isang bowl. Ito po yung kabuuan ng ating 1 kilo na cassava. So, ito ng ating mga ingredients. Meron tayong coconut cream at saka meron tayong butter, meron tayong condensed milk, meron din tayong evaporated milk. So, isama na po natin ngayon ang mga ingredients na to para makumpleto. Unang ginawa ko is niluto ko muna yung ating spring coconut. So, niluto ko to sa sarili ng sauce, sa sarili ng asukal. So, para isama natin to sa ating linupak. So, ayan na ang ating nagawa at natapos. Naging creamy na din yung ating coconut string. It's makapuno po actually. So, ayan na.
I hope mag-turn out ito ng talagang napakasarap. So, lutuin natin itong ating kasama. Then, lagyan natin ng butter. I-melt natin ito sa ating gagawing coconut cream. So, ayan. Nilagyan ko to ng 2 tablespoon of margarine. At i-melt po natin tong margarine dito. Thank you so much. Thank you for watching. At idagdag natin itong ating condensed milk. Ayan. Itong condensed milk natin is 1 can into 390 grams. So, pagsasama-samahin po natin to. Ayan, para ito po yung ating pampalasa sa ating linupak. Then, ito na po yung ating pinagsama-samang coconut at saka yung ating butter at saka yung ating condensed milk. So, ito na po yung ating cream para po sa ating linupak. Since luto na yung ating cream, ilalagay na natin yung ating maligat na blend natin kamuting kahoy para magkaroon ng lasa itong ating linupak. Masarap po talaga po. So, ito na po yung ating nagawa at patuloy po natin itong hahaluin hanggang sa medyo maligat na po yung ating texture. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nakarating po tayo sa panonood dito sa video to, dito sa part ng aking video, ay maraming salamat po sa inyo. At mag-comment na lang po kayo below kung taga saan po kayo, saang bansa po kayo. At please do like and comment and subscribe. Thank you so much po. So, ito na yung ating linupak. Ang sarap niyan. Mukhang napakasarap ng ating ginawa ngayong kakanin. Na-mix ko na po ang ating linupak at ito na po yung gusto kong lapot or ito na po yung gusto kong pagkamaligat ng ating linupak. At first, nag-ready ako ng bowl. Nilagyan ko ng butter para maisalin po natin itong mixture ng ating linupak dito sa bowl na to na may butter. So, I hope you like this. And try nyo pong gawin to kasi mura na, madaling gawin at saka talagang masarap. So, natapos ko nang i-transfer yung ating mixture dun sa ating bowl.
At i-arrange po natin yung top kasi lalagyan po natin ng toppings. So, ang ginawa ko po, in-arrange ko po ng pantay ng spatula para po maganda talaga at saka karagdagan na rin po yung medyo minamassage po natin yung ating dinupa kasi karagdagan po sa pagiging malapot o yung pong maligat kumbaga. So, ayan na po, natapos na natin at i-ready po natin yung ating topping sa ating dinupa. So, kita nyo naman po talagang mukhang napakasarap ng ating nagawa. So, yung pong 1 kilo, nakagawa po ako dito ng actually tatlong container. So, maisi-share po natin sa ating mga friends, family, and loved ones. At masarap po talaga itong merienda na to. Thank you po. I-slice na po natin ang ating natapos na mixture at nai-arrange natin sa bowl. At lalagyan ko po ng toppings na cheese. Cheddar cheese po yung ginamit ko dito. Pwede rin po ninyong gamitan ng maliit yung mani. Alam nyo, yung peanut, yung giniling na peanut, pwede rin po ninyong i-toppings yun. Pero I choose na cheese ang inilagay ko. So, ito na yung ating dinupa. Thank you talaga po sa panonood. And thank you so much for the support. Have a blessed day for everybody. Thank you so much. Thank you for watching. So, this is my finished product. At nilagyan ko nga siya ng cheddar cheese. Depende kung gaano nyo ka gusto or kung gaano karami ang gusto nyong ilagay na toppings. At kung alin toppings ang inyong prepare na ilagay po ninyo. So, ito na yung finished product. Tingnan po natin, i-try natin kung gaano kaligat ito. So, tingnan po natin. Kumuha po tayo ng isang slice. Ayan. At sobrang sarap po. Tingnan natin. Yan, maligat po talaga. Medyo nahihirapan tayo kumuha ng isang piraso. So, ayan. Ulitin natin. Maligat talaga. Mahirap kunin. Sana, ayan. Okay, tanyo, sobrang sarap talaga ng ating nagawa. Thank you so much. Wow, yummy. Thank you so much.